Magandang araw, narito ang latest update natin sa binabantayan nating bagyong si Karding. Tuluyan na ngang naging ganap na isang super typhoon na si Karding habang patuloy na lumalapit dito nga sa kalupaan ng Luzon area. At kanina 7 ng umaga, ang mata ng bagyong si Karding ay tinatayang nasa laing 230 kilometers ng layo, silangan ng Infanta, Quezon. Taglay ng bagyong si Karding ang lakas ng hangin na umabot na hanggang 185 kilometers per hour, malapit sa gitna nito, no? At yung pagbugso aabot na hanggang 230 kilometers per hour. Sa ngayon, patuloy itong kumikilos, pakanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Dahil dito, napakalapit na rin, no? Nakikita na rin ng ating mga Doppler radar, yung bagyong si Karding. Makikita nga, no? May mata na yung bagyong ito, talagang hudyat na talagang nasa super typhoon category na ito at peligro or posible talagang magdulot ng panganib sa mga lugar na may warning signal. Lalong-lalo na yung direktang tatamaan nitong sentro ng bagyong si Karding. At dahil dito, mayroon na nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 4 dito nga sa may bandang Polillo Island. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 3 naman sa central at southern portion ng Aurora, sa central at southern portion ng Nueva Ecija, sa lalawigan ng Bulacan, dito nga sa eastern portion ng Pampanga, sa northern portion ng Metro Manila, meron din tayong warning signal number 3, ganun din sa northern portion ng Rizal, northeastern portion ng Laguna, northern portion ng Quezon, northern portion ng Camarines Norte. Warning signal number 2 naman sa southern portion ng Isabela, dito sa may bandang Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, ganun din sa Zambales, Bataan, Tarlac, sa natitirang bahagi ng Pampanga, natitirang bahagi ng Nueva Ecija at sa natitirang bahagi ng Aurora. Warning signal number 2 din dito sa natitirang bahagi ng Metro Manila, ganun din sa Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Laguna, natitirang bahagi ng Rizal, sa central portion ng Quezon, sa natitirang bahagi ng Camarines Norte, sa northern portion ng Camarines Sur at ganun din sa lalawigan ng Catanduanes. Samantala, warning signal number 1 naman sa southern portion ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, sa southern portion ng Apayao, dito rin sa Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, sa southern portion ng Ilocos Norte, sa buong Ilocos Sur at sa natitirang bahagi ng Quezon. Warning signal number 1 din dito sa may bandang northern portion ng Occidental Mindoro, including Lubang Island, northern portion ng Oriental Mindoro, dito rin sa may bandang Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Sur, sa lalawigan ng Albay, Sorsogon, Burias Island at Ticao Island. So, narito yung pinaka-latest forecast track natin base sa 8 o'clock Tropical Cyclone Burid na ipilabas nga ng Pag-asa. Yung sentro ng bagyong si Karding ay nasa dagat pa rin po, no? Pero mapapansin natin, yung previous movement nito ay halos naging pasubsob. Kung kaya't instead of projection natin previously, Northern Central Zone area, sa ngayon, more on Northern, Central, and Southern Zone area, yung posible nitong direktang maapektuhan. At bukas nga ng umaga, inaasahan natin yung sentro na ng bagyong si Karding ay nandito na sa may bandang Masinloc, Zambales. So, kung titingnan natin yung forecast track, dito nga, no, simula ngayong umaga hanggang bukas ng umaga, yung pinakang sentro nito, no, itong linya na ito, yun yung tatahakin ng pinakang sentro ng bagyong si Karding. Pero hindi lamang yun dapat yun maghanda, kundi yung mga lugar na may warning signal, pinapayon din natin na maghanda para sa paparating na bagyo. At babanggitin ko ulit, area of probability. Ibig sabihin, maaring tumama yung sentro dito sa Polillo Island or dito sa may bandang southern portion ng Aurora o northern portion ng lalawigan ng Quezon. So, itong lalawigan ng Aurora at ng Quezon ay dapat maging handa sa possible landfall scenario. Either sa pagitan ng ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Samantala, sa darating naman na Lunes or Martes ng umaga, ay tuloy na itong nakalabas nga ng ating area of responsibility. At sa Martes ng gabi, nandito na siya sa may bandang West Philippine Sea, talagang napakalayo na sa ating bansa. So, yung pinaka-critical ay simula ngayong umaga hanggang sa darating na bukas ng umaga. Yung pagtawid ng bagyo dito nga sa Central Luzon area. So, ano nga ba inaasahan natin dahil sa senaryo, yung pagtawid nitong bagyong si Karding, katamtaman hanggang sa malakas na ulan ngayong umaga, lalawigan ni Isabela, Polillo Island, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Samantala, light to moderate naman, minsan-minsan may kalakasang pag-ulan, mainland Cagayan, ganun sa lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, sa Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon at natitirang bahagi ng Bicol Region. Ngayong umaga lamang po yan, no? Ano naman inaasahan natin ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, no? Heavy to intense with the times torrential rains na po. Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, ganun din sa Aurora, Rizal at sa northern portion ng Quezon kasamang Polillo Island.
Samantala, moderate to heavy with the times intense rains. Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, Ifugao, ganun din sa Mountain Province, Pangasinan, Cavite, Laguna, at central portion ng Quezon at sa Camarines Norte. Light to moderate na paulan naman with the times heavy rains, Mindoro Provinces, Marinduque at sa natitirang bahagi ng Calabarzon at ng Bicol Region. So, yung mga pag-ulan na inaasahan po natin ay posibleng magdulot talaga ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas, yung mga lugar na mababa talaga, pag-aapaw ng mga tubig sa mga areas na malapit po sa tabing ilog, at pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. Kaya dapat, kahapon pa lamang po, nagbigay na tayo ng babala, mga ilang araw na rin, at dapat sa mga oras na ito, handa na talaga yung mga lalawigan na nabanggit natin para sa pagdating ng bagyo. Kumbaga, in coordination na po with the local government at saka local disaster risk reduction managing officers ay dapat mga ilang araw na nagsimula para ngayong araw hanggang bukas ay as much as possible, ligtas na po tayo sa paparating na bagyo. Yung lakas naman ng hangin, we're not ruling out the possibility na magtaas pa tayo ng wind signal number 5, no? Simula ngayong araw. At sa pagtawid ng bagyo si Carding, yung malakas na hangin ay pwedeng makasira ng mga iba't ibang uri ng mga struktura, lalong-lalo yung mga bahay na gawa sa magagaan at lumang materyales. Karaniwan yung mga bahay na gawa sa nipa or sa pawid o yung mga bahay kubo na tinatawag natin sa mga kanayunan. Pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, mapatid ang mga linya ng komunikasyon, at makasira ng mga iba't ibang, for example, yung mga outdoor signs or billboards. Kaya as much as possible, sa ngayon pa lamang po, handa na tayo, stay indoors habang nananalasa yung bagyo sa lugar nila. In terms of coastal inundation, yung storm surge at saka yung matataas na pag-alon na pwedeng ma-generate nitong paparating na bagyo ay pwedeng magpaba sa mga ilang areas, no? Sa may bandang Camarines Norte, dito nga sa may bandang Pangasinan, Zambales, Bulacan, northern portion ng Metro Manila, southern portion of La Union at sa natitirang bahagi ng Aurora at Quezon. Bukod pa dyan yung may dudulong itong storm surge dito nga sa mga areas na talagang exposed coastal areas ng northern Quezon kasama ng Pulilo Island at yung central at southern part ng lalawigan ng Aurora. Yung mga lugar naman, yung mga karagatan naman sa paligid ng mga lugar na may warning signal, automatic po may nakataas na gale warning, no? So sa lahat ng mga bahaging karagatan ng mga lalawigan na may warning signal, ipinagbabawal na po ang pagpalaot ng anumang uri ng mga sasakyang pandagat. Ano naman inaasahan natin, no, in terms of track and intensity, gaya nga na nabanggit natin, posibleng sa pagitan ng mamayang hapon hanggang mamayang gabi, mag-landfall ito sa northern portion ng Quezon or sa southern portion ng Aurora or maging dito initially sa may bandang Pulilo Island dahil ito talaga yung landmass na exposed dito sa sentro or sa mata ng bagyong si Carding. So yung lalawigan ng Quezon at Aurora dapat po handa sa possible landfall scenario sa pagitan ng mamayang hapon hanggang mamayang gabi. At yun nga, pinakita rin natin, no, tatawidin yung sentro nito yung Central Luzon area. But it doesn't necessarily mean na safe na po yung ilang bahagi ng Northern at Southern Luzon. Binanggit natin kanina, area probability, yung mga areas na pwedeng tahakin ng sentro. Bukod pa dyan yung mga lugar na talagang nasasakupan ng bagyo, under warning signals, dapat handa na po sa mga oras na ito at sa mga darating pa ng oras hanggang bukas, hanggang sa darating na Martes. Every 3 hours po, magbibigay tayo ng update sa super typhoon na si Carding at susunod nating tropical cyclone bulletin na ipapalabas mamaya namang alas 11 ng umaga. Lahat po ng ating forecast products, gale warning, tropical cyclone bulletins ay nyo ring makikita sa ating official website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.